Our chosen literary text, which is entitled Lengua para Diablo, talks about a family who is struggling with poverty. The literary depicts the struggle of unemployment and financial difficulties, and also highlighted how these factors can have a significant effect not only on one's mental health but also with one's relationship with others. Our film adapts our chosen literary text central theme, which is poverty, through portraying Menda's family's struggle for living. Their daily lives highlights the harsh reality of being financially unstable, lacking the ability to provide basic necessities. We also show the detrimental effects of this issue to their mental well-being and explore the desperate measures they take to overcome poverty that they are experiencing. My character, Flora, is a mother of three who is often angry with her husband, Callisto. She blames him for their struggles because she thinks that Callisto's inability to provide their basic needs is the reason why they experience poverty. My character, Elora, is the eldest child and an academic achiever. She forced herself to pretend to be strong and everything's okay because of the poverty her family is facing. As Camille, it's hard for her to learn the basic sign languages because her family didn't have capability to support her educational needs for specials. My character, Callisto, is the provider of the poor family. He struggles to provide the finances of the poor family because he doesn't have enough money and he lost his job. As an actor, it's hard for me to express my emotion, especially when the character needs to be angry or sad in that scene. As an actress, it's not easy for me to stay in character because there's a lot of adjustments like emotions and dialogues because I'm easily distracted. When I was role-playing as my character Kilet, it was difficult for me to act it out because some scene needs a certain emotion that is difficult for me to do. And another one of my struggle is it's hard for me to memorize my lines. As a cinematographer, I find it really hard to get the right angles. Many of our shots are basically just asking or begging for really complicated shots. So I tried my very best to find those perfect shots, but at the end, it was okay, but it could have been better. Now, as a videographer, I don't find anything hard. Not with CapCut, not with any software really. The only thing I find difficulty is the amount of time I had to wait for every single effect I have to use. Especially in the part where the character is killing. Yeah. The things I struggle with as a producer is not really much, but I did kind of struggle with finding or having the right props right away. Hindi ba talaga ikaw ang pumatay? Hindi ako mamamatay! Hindi ako mamamatay tao! I'm not a killer! Hindi ko siya kayang patayin! A, B, C, D, E, F, G. Gandang umaga po, Mano. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang nakatira ako sa malapalaking lugar na ito. May malaking bahay, malaking kalupaan, at maraming sasakyan. Kaso, lahat ng yan, hindi sa amin. Elora! Madam Churchilla, bitawan niyo po ako. I've told you enough times, use the servant's entrance. Hindi mo to pamamahay, Elora, kaya huwag kang umasta na pamamahay mo to. Kaya ka lang naman nandito ay dahil sa amin nagtatrabaho ang papa mo. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit kasi oras na maulit yan, hindi na ako magdadalawang isip para palayasin kayo dito mangkampas. Lupa! Some people call it as a mansion, but for us, it's a gilded cage. It may be luxurious, but underlying happiness and lack of freedom is massive. Oh, nandiyan ka na pala. Asan ang kapatid mo si Athena? Eh di yun po, kasama na naman yung mga kaibigan niya mas mga impluensya. Naku, tumigil ka nga. Kaya nag-aaway kayo ng kapatid mo eh. Hayaan mong enjoy niya ang buhay niya. Masyado niyo kasing kinukonsinte. Kaya hindi na umayos yung ugali. Tinan niyo, hindi na isipin yung kalagayan ng buhay natin ngayon.
Ayan ka na naman ate. Sinisiraan mo na naman ako kay mama. Palibhasa, yan na nga lang pala yung kaya mong gawin. Eh, parehas lang naman din tayo palamunin dito. Anong palamunin? Ako nga yung laging katulong dito ni mama eh. Eh ikaw, wala kang kwenta. Nagsalita ang magaling na anak. Eh, hingi ka nga kay papa ng baon eh. Tumigil nga kayo. Alam niyo namang mahirap ang kalagayan ng buhay natin. Huwag naman kayong dumagdag pa sa problema. Magkapatid kayo. Kayo dapat ang nagtutulungan dito. Siya po kasi, palibhasa kasi hindi ka nag-aaral ng maayos, kaya pati utak mo hindi gumagana. Basta Ano kasama sabi mo mo? yung Kayo ng pera. titigan? Hindi talaga kayo titigan? O yan! Magpatayan kayong dalawa! Anong nangyayari dito? Nag-aaway na naman ba kayo? Siya po kasi eh. Ilang beses ko na kayong nasabihan na huwag kayong mag-aaway. Nakukuha niyo pa rin mag-aaway. Nakikitira na nga lang tayo dito. Sige na, tayo kakain na mamaya. Kung magbibihis lang, sabay-sabay tayo kakain ha. Asa na nga pala yung pinapabili kong bigas sa'yo, Kalisto? Pasensya ka na, wala kasi akong pera pambili ng bigas. Kakasahod lang natin sa pamilyang Castillejo ah. Paano magiging kulang yung pera mo para sa 1 kilong bigas na pinapabili ko sa'yo? Pasensya ka na talaga, Flora. Huwag mo sabihin nagsugal ka na naman. Sabi mo hindi ka na uulit, di ba? Sabi mo 1 beses lang. Ba't umulit ka na naman? Akala ko kasi lalaki ang pera ko pag nagsugal ako eh. Natalo ka na noon, di ba? Hindi ka man lang ba natuto? Sige nga, anong papakain mo sa mga anak natin? Wala na ba talagang makakain dyan? Ubus na yung 2 itlog mo na dinala kahapon. 1 sardinas na lang ang meron tayo. Sa tingin mo ba magkakasya yun sa ating lahat? Kayo na lang ang kumain. Bukas manghihiram ako kay Mr. Castillejo para may makain tayo bukas. At kung hindi kanya pahiramin? Pwede ba? Huwag mong pangunahan ng mangyayari pa lamang. Bahala ka sa buhay mo! Pwede ho bang tumigil na kayo? Ngayon alam niyo na kung bakit lagi kami nag-aaway. Wala po bang kanin? Napaka-demanding mo. Pasensya na kayo. Sige na, lutuin niyo na yung sardinas. Pagkatapos ay sabay-sabay na kayo kumain. Elora, wala naman kayong pasok. Tulungan mo muna ako maglinis ng bahay, ha? Oy, saan kayong dalawa pupunta? May hiramin lang po kami kalakilin. Di ba kakasabi lang ni Ma'am Georgia na bawal niyo siya kausapin at lapitan? Tsaka bakit isasama mo pa yung si Camille? Ano bang liheramin niyo doon? Hindi naman kami makikita doon ni Ma'am Georgia eh, kasi aalis daw sila, sabi ni Ellen. Pati hiramin ko yung sa earth signs namin na gagamitin. At isasama ko tong si Camille kasi gusto niya daw sumama. O siya, sige. Huwag kayo magtatagal dun ha, tsaka ingatan mo yung kapatid mo. Gets mo na, yung normal fault ay kapag bumababa yung hanging wall with respect sa footwall. Tapos, kapag ito naman ay kabaligtaran, ito yung reverse fault kasi yung hanging wall na yung tumataas. Kapag naman ang inclination nito ay below 35 degrees, cross fault na ang tawag dito. Ang strike slip fault naman ay kapag nagpapass through each other. Okay? Ito ka na pala. Kala ko ba alis sila Ma'am Georgia? Hindi ba dapat kasama kanila? Nakahiram ka na ba ng pera? Wala na tayong makain dito sa bahay. Malapit na maghapon pero di pa tayo nakakakain ng umagahan. Eh, hindi ko naman kasi alam na ganun yung mangyayari. Sinasabi ko na nga ba? Paano na tayo nito? Mamamatay na tayo sa gutom, Kalisto. Hindi ko ba alam gagawin ko sa ngayon? Pwede ba? Bigyan mo nga muna ako ng oras para mag-isip. Puro ka na lang pasensya. Butit pumunta ka dito. Papatawag mo sana kita kasi gusto ko sabihin sa'yo. Oh, ano mo yun? Hindi ko na pakabain pa. Bibigyan ko lang mo kayo ng 1 linggo upang maghanap ng bagong matitirhan. Bakit ho? Ano ang problema? Tanggal ka na sa trabaho mo, Kalisto. You are free. Bakit ho? Eh, ginawa ko naman ho lahat ng patakaran nyo dito ah. Huwag na natin patagalin ang usapan. Sa ayaw at sa gusto mo, tanggal ka na sa trabaho mo. Pinagtira ko na nga kayo, mahihira ka ba? Bakit parang iba yung halaman na to sa mga halaman dito? Siyempre naman, no? Ako kaya nagtanim na. Kaya pala ang pangit eh. Soon, makakatulong din yan sa ating atmosphere through the process of photosynthesis, which plants take carbon dioxide to release oxygen. Eh, di ko ano magaling. Ano po? Alam niyo, hindi namin sinasadya yung ginawa namin eh. Mahirap lang po kami, pero wala kang karapatan para gawin yan sa kapatid ko.
Pwede ba tumigil na kayo, ma? Ako ang dahilan kung ba't sila naglalaro dito. Huwag mo nga sila pagtakpan, Kilen. Nung una pa lang, sinabi ko na sa'yo na huwag ka na makikipagkaibigan sa mga yan. Wala silang magandang maidudulot sa'yo. Ano ba? Anong nangyayari dito? Hindi naman ho yata tamang saktan yung mga anak ko. Bago ka mangaral, ayusin mo muna ugali niyang mga anak mo. Sa bagay, ano nga bang asahan ko sa'yo hindi ka nga pala nag-aral. Minsan napapaisip na lang ako. Ganyan ba talagang naging epekto ng pera sa tao? Masyado nang mapagmataas. Aanhin niyo yung kayamanan at pinag-aralan niyo kung patapon naman ang ugali. Anong sabi mo? Ang sabi ko, walang saysay ang kayamanan niyo kung ang nagmamayari naman ay kampo ng demonyo. Tingnan natin kung saan kayo pupunuan sa oras na mapalayas kayo sa pamamahay nito. Anong ibig mong sabihin? May hindi ka ba sa akin nasasabi, Kalisto? Laura, Ano? Huwag mo akong pinaghihintay, Kalisto. natanggal ako sa trabaho. May maikling panahon na lang daw tayo para makaalis dito. Ano? Bakit daw? Walang sinabing rason sa akin si Mr. Castillejo. Basta na lang din niya ako tinanggal sa trabaho. Kunyat ang buhay ito. Paano na tayo nito, Kalisto? Hindi ko na alam. Iyaan mo, gagawa ako ng paraan. Gagawa ko ng paraan para sa atin. Kasi alam niyo naman, di ba, mahal na mahal ko kayo. Tintig na pagmamahal yan. Mapapakain ba kami ng pagmamahal mong yan? Mabubuhay ba kami ng mga anak mo sa pagmamahal mo lang? Puro ka na ng promise. Wala ka nang natupad. Kaya nga gagawa ng paraan, di ba? At ikaw pang may ganong magalit? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako naghihirap ngayon? You ruined my life, Kalisto. Nangako kang bibigyan mo ako ng magandang buhay. Yung may malaking bahay at may malaking lupa. Pero parang mamamatay na lang ako, hindi ko pa din nararanasan ang mga pangako mo. Tama na ho! Walang magandang patutunguhan yung pag-aaway nyo. Kay kailan ba to galing? Buti nakapaglabas siya ng ulam sa kanila, no? Mama, may ulam na tayo. Nakiusap kasi ako kay Kilen kahapon. Nako, sabihin mo maraming salamat. At kamo ay isang araw na din tayong walang kain dahil sa kawalang hiyaan ng tatay mo. Laura! Laura! Si Mr. Ano Castillejo! na naman ba, Kalisto? Pwede ba? Isang araw na tayong walang kain. Huwag ka na naman dumagdag sa problema natin. Si Mr. Castillejo! Patay na! Ano? Nakita ang dugaan ng kanyang katawan sa harap ng bahay nila. Ang masakla pa dito, wala nang ibang parte ng katawan niya. On the night of Mr. Castillejo's death between 10 p.m. and 12 a.m., where were you and what were you doing between those times? Nasa loob po kami ng servants quarter no, kung saan kami naninirahan ng mga pamilya ko. At noong mga oras po na yun ay tulog na po ako. Nag-away kami ng asawa ko noon kaya maaga akong nakatulog. Wala pang alas 10 noon, tulog na ako. Actually, 11 p.m. ako na nakatulog ako kasi nagsa-cellphone ako eh. Pero I swear, wala ako noon, nandoon ako sa loob ng bahay. Kasi hanggang dun sa makatulog na lang ako, nandoon lang talaga ako sa loob ng bahay namin eh. Pero I know Ate Elora had proved it kasi sabay kami natulog eh. I was studying, sir. Preparing for an exam. Bandang 11 ako natulog nun. Kasabay ko pa nga yung kapatid ko. Nung humiga ako, ay humiga na rin siya. After that, hindi ko na alam ang nangyari. I was sleeping in my room, and then I heard my mom and dad arguing. It started around 10 p.m. It was serious. Nagtatalo sila tungkol sa pera. Kaya naman pinunta ko sila para awatin. I was with my husband, sir. We had a disagreement, but nothing serious. And I went to bed. But your son mentioned overhearing a rather heated argument between you and your husband that night. It was a private matter. We argued about finances, yes. Leon was under a great deal of stress.
Nalulugi na kasi ang business niya and we're arguing about his terms. I was very upset, but it wasn't violent. It's just a disagreement and... Last question. Hindi ba talaga ikaw ang pumatay? Hindi ako ang pumatay! Hindi ko yan magagawa sa amo ko! Hindi ako mamamatay tao! I swear, I'm not a healer! Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko siya kayang patayin! I'm not a killer. Oo, inaamin ko. Noong lumabas si Mama, sinamahan ko muna si Papa. Pero lumabas din agad siya sa kwarto niya. Kaya lumabas na rin ako at nagtungo na lang sa sarili kong kwarto. One down.